Hello mga ka-offer, so meron naman po tayong i-repair ngayon na Ace Smart TV 43 inch. So ang issue nito, sabi ni sir, nawalan daw ng power. So ayan, i-plug in natin, try natin kung may power pa siya. So ayan, no? So wala na siya, di na umiilaw. So bubuksan na natin to Kaya nga ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. para makita natin yung loob kung ano ang naging problema niya, kung bakit wala na siyang power. So ito pala si sir, oh. Si Sir Romeo. Dito lang po yan sa San Vicente, Tabaco City. So habang binubuksan natin, so wag din kalimutan mag-subscribe, like, and share sa aking Facebook page at YouTube channel, and pahit na rin ng notification bell para updated kayo lagi sa mga i-upload kong videos. Nice. So ito na, pagbungad sa atin, ito yung nakita natin, yung MOSFET is nabutas na. So sana yan lang ang naging problema niya. So meron pa yan, kapag ganyan meron pa yan natamaan na iba. So ito pala si sir. So yan, pag tingin ko nga sa baba, may nakapasok na ibon. Ayan, oh, galing sa labas. Yan. So ito, balik tayo dito. So ito pala yung labas, oh. Yan, so balik tayo sa pag-troubleshoot. So check muna natin kung may mga yung mga iba pang na-damage, kung buti kung yung MOSFET lang ang nadali. So pahabol pala mga ka-offer, so manood din po kayo sa TikTok. So mayroon po tayong TikTok account, same din ng sa YouTube channel natin. So maraming salamat po mga ka-offer sa mga nanonood. So mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na po. Salamat. So ito po pala, may napansin tayo dyan. Ito, nakalagay na siya sa yung ano yan, yung backlight, yung ilaw, nakalagay na siya dyan sa yung 12 volt. So hindi po siya dapat dyan, dapat doon siya sa dyan, o doon sa dulo. So ang itong ganito kasing board, kabisado na natin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So kaya pag bukas natin, yan ang nakita natin. So ito yung yan, makita natin may nakalagay naman na LED driver. So dapat yan, hindi dito sa baba. Yan, dyan yan dapat. So mamaya pakita ko sa inyo na hindi talaga siya dun. So ito, ang mangyayari dito, ito pa yung likod niya, oh. Nakita yung tama niya yun, oh. So, sa bandang ano yan, bandang may fuse, nangitim na siya. So papalitan din natin yan yung fuse kasi sira na din. So ang plano natin dito is lagyan na lang natin to ng 4 wires yan, oh. So wala tayong available na parts na ganyan na MOSFET, SMD na. So ang tinanggal ko lang ito yung fuse. So yan, mayroon tayong pamalit na katulad niya na 3.15 ampere. So ito, dito siya yung fuse, nangitim na din ibabaw at sa likod. Ito hindi na natin tinanggal para hindi na masyadong mabugbog yung yung layout, yung board niya. Okay lang naman yan, pinutol lang natin yung paa. So ito pala yung model niya, oh. Yan, Ace 43 inch. Yan. So maraming salamat pala kay Sir Romeo ng San Vicente, Tabaco City. So ito na siya, oh. Na ilagay ko na, hindi ko na pinakita yung kung paano paglagay. So isasabihin na lang natin kung saan mga nakalagay ang. So ito yung sa coupler niya, yung dalawang, yung kulay yellow tsaka blue. Ito naman yung pula, yung sa drain niya doon sa MOSFET. Tapos yung kulay itim dito sa negative ng filter. So madali lang naman ikabit ang 4 wires. Yan, oh. So hindi na natin tinanggal. Yan. So may pinutol pala ako dito sa likod para hindi na siya gumana.
Yung dito sa may icing yan na maliit to. So kung makabili ng ganyang MOSFET, pwede naman ibalik yon, wala naman problema. Kinat ko lang naman yung linya niya. So okay na to. So ito yung cover niya sa likod. Yan, bumakat yung malakas siguro yung pagkaputok nito. Di lang napansin nila sir. Yan. So i-assemble na natin to. I-try pala natin maya yung ano. So ito yung fuse niya. Pinalitan din natin. Parehas lang sila ng ano, ng ampere. So maya ipakita natin kung yung sa lead driver niya mali talaga yung nilagay. Papaganahin natin yan na dapat iilaw yung backlight niya kung tama yung pagkalagay nila. So di natin alam kung sino ang naglagay niyan. Sasabi kasi ni sir, pinatingin na to sa iba, siguro ibinalik, tapos pinull out ni sir, hindi na ano, kumbaga madalian lang na ibinalik. So ito may power na siya. Yan. So dapat iilaw siya diyan, no? Doon siya nakalagay sa yung dati pa, hindi pa natin naalis. So ipa-power on natin 'yan. Yan diyan. Dapat iilaw yan na may mga butas na yan. So i-power natin. Ayan, nag-on na siya. So wala siyang backlight. So ibig sabihin hindi talaga siya diyan sa terminal na yan. Yan. So wala talaga siya. So i-off natin. So ililipat ko na siya doon sa talagang kung saan siya nararapat. Yan, diyan talaga siya dapat. Yan. So i-power natin. Yan. So umilaw na. Tapos dapat iilaw talaga yan kung tama. So ibig sabihin yan, no, umilaw siya. So namamatay siya kasi ano, nakadaan siya sa valve tester. So i-off natin. Ayun, uli natin yan, oh. So okay lang naman yan, namamatay siya. Tapos mamaya ano na natin, direkta na natin sa di na natin paladaanin sa valve tester para makita natin kung okay na nga ba yung unit na ginawa natin. Kung walang problema yung panel niya. So i-adjust lang natin ng kaunti para madali ang pag-angat. Ayan, plug in natin. Yan, tatry na natin. Power on. Yan, umilaw na siya. Hindi na siya mamamatay kasi hindi na siya nakadaan sa valve tester. So ito na. Yan. So okay na siya. So ibig sabihin mali talaga yung nilagayan. Hindi natin alam kung sino naglagay dyan. So anyway, wala namang problema yun kasi hindi naman baliktad yung polarity niya. So hindi naman masisira yung lead driver kasi nga ano, 12 volts lang yun. So ito na siya, oh, yan. So makinis pa. So sabi ni sir, bago pa to na bigla lang na down na ano. So ito pala yung ano mga ka-opper, oh. I-search nyo lang yung Operian Tech Vlog, YouTube and TikTok. So ayan. Maraming salamat po mga ka-opper sa mga nanonood. So okay na to. So ito pala si sir. So maraming salamat sa iyo sir sa pagkatiwala ng iyong unit sa akin. So hanggang dito na lang po ang aking video. Be blessed. Shalom.